Dumipensa ang lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon matapos ang viral na post ng isang rider tungkol sa umano'y paniningil ng environmental fee sa mga dumaraan at pumapasok sa bayan. Paliwanag ng LGU, hindi raw ito para sa mga dumaraan lang kundi sa mga nais bumisita sa mga likas na yaman ng bayan. Narito ang balita ni Catherine Landicho. Nilinaw ng pamahalang bayan ng Infanta mga kumakalat na impormasyon kaugnay ng Municipal Environmental Users Fee matapos mag-viral sa social media ang video ng isang rider na nagre-reklamo tungkol sa manoy bayad sa pagpasok sa bayan. Ayon kay Mayor L.A. Ruanto, wala ipinapataw na toll fee o bayad sa simpleng pagpasok o pagdaan sa Infanta. Anyang kinokolekta ng lokal na pamahalaan ay ang Municipal Environmental Users Fee na nagkakahalaga ng 30 pesos kada turista alinsunod sa Ordinance Number Series of 2021. Binigyan din ng alkalde na ipinapataw lamang ang bayad sa mga turistang gumagamit ng likas na yaman tulad na lamang ng karagatan, ilog, kabundukan at iba pang destinasyong kalikasan. Ang pondong naliliko mula rito ay ginagamit umano sa mga programang pangkalikasan gaya na lamang ng waste management, reforestation at environmental protections. Ipinaliwanag din ng LGU na malaking hamon ng problema sa basura sa mga lugar na dinarayo ng mga turista, partikular na sa kahabaan ng Marilake Road. Ayon sa alkalde, tonedadang basura ang regular na kinukolekta ng mga volunteer at kawani ng pamahalaan mula sa gilid ng kalsada, kabundukan at ilog. Batay sa tala ng Municipal Treasury, umabot na sa mahigit 1.73 million pesos ang nakolektang MEUF hanggang June 10, 2026. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 619,000 pesos noong 2024 at 571,000 noong 2025. Ayon sa LGU, 50% ng koleksyon ay inilalaan sa mga programang pangkalikasan habang ang 20% naman ay napupunta sa community at barangay development projects. Meron ding 20% na bahagi para sa tourism development at 10% para sa kolektor at bantay kalikasan. Samantala, inamin ng alkalde na nagkaroon din ng pagkukulang sa pagpapatupad ng koleksyon sa bahagi ng highway. Dahil dito humingi siya ng pamanhin sa mga turistang naabala at nalito. Ayon sa kanya, naglabas na siya ng direktiba noong May 18 na itigil ang pangolekta ng MEUF sa kahabaan ng highway habang wala pang maayos sa Municipal Tourism Reception Facility sa bahagi ng Marilake. Sa halip na tourism destination, resort at iba pang tourist establishment na lamang dapat kolektahin at bayarin. Paglilinaw pa nito na kung nakapagbayad na ng MEUF sa isang collection point, hindi na dapat muling singilin sa mga destinasyon. Ipakita lamang ang resibo bilang patunay ng kanilang bayad. Sa kabila ng kontrobersiya, sinabi naman ng LGU na mananatiling ipatutupad ang ordinansa hanggat ito napapawalang bisa sa pamamagitan ng bagong batas o kautusan ng korte. Nananawagan naman ang pamahalang bayan sa mga turista at riders na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Ito'y sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura at pagsunod sa lokal na regulasyon habang bumibisita sa Infanta. Para sa Euro TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.